Magandang araw po sa ating lahat mga kabonsai, mga kaibigan. Ayan, magtatanim po tayo ngayon ng minarkot na Phycosa microcarpa or banyan. Ayan, maglalagay po tayo ng bato-bato dyan sa puwet ng timba or ng plastic container para fast drain yung ating tubig. Ayan, bato-bato. Ayan, saka po natin lalagyan mga kaibigan ng black earth na mayroong halo na buhangin din mula sa ilog. Dahil mayroon ng ugat mga kabonsai yung ating balete na itatanim dyan, ay pwede na nating haluan yung ating river sand ng black earth. Ayan, para mataba po yung kanyang mga sanga pag makabuelo na po siya. So yan yung ating minarkot mga kabonsai, mga kaibigan. Ayan, harvest na po natin. At mananatiling maiwan yung ating mother plant para may mapagkunan ulit tayo ng mga cuttings pag makapag-market po tayo ulit. Ayan mga kabonsai, dami niyang ugat. Ayan, ayan mga kabonsai. Kasi nilagay po yan ng hinlalaki ng ating paa. Ayan, ganyan po siya kataba mga kabonsai. Hindi ko na po tinanggal yung kanyang mga sanga kasi hindi naman perfect na mabubuhayan lahat. So kung may mamatay man dyan sa mga sanga na yan, ay mas marami pa rin yung maiiwan. Yan mga kabonsai, nailagay na sa plastic container at tinatabunan na. Ganyan lang mga kabonsai yung pagtatanim ng ating mga minarkot na balete. Ayan, nilagay natin siya sa medyo malaking container para mabilis sa bumuelo yung kanyang mga ugat. Ayan, ganyan lang mga kabonsai. Siksikin mo natin yung ating nilalagay yan sa timba para hindi masyadong buhaghag. Ayan mga kabonsai, naitanim na po natin dyan sa plastic container. Ang susunod namin na gagawin dyan mga kabonsai, ayan, tatanggalin lahat ng dahon para iwas sa dehydration dun sa puno. Ayan, kailangang alisin po natin lahat mga kabonsai ng dahon. Wala tayong ititira kahit isa. Ayan, dahan-dahan yung pagpitas para hindi mabalatan yung maliliit na sanga mga kabonsai. Ayan, medyo natagalan yung aking anak sa pagtanggal ng mga dahon dahil medyo malaki at marami rin dahon. Ayan, so yan na yung minarkot ulit mga kabonsai. Ang pagdidilig po ng galing sa markot mga kabonsai, pag tagulan naman at laging na ulan, huwag na diligan. Kung matayo yung kanyang lupa sa paso or sa lupa doon sa kanyang timba na pinagtamnan, ay pwede po natin siyang diligan. Huwag nating i-overwatering at baka naman mabulok kasi hindi pa ganoon ka-stable yung ugat mga kabonsai na tumubo dito sa ating minarkot na Phycosa microcarpa. Ito rin po yung tinatawag na Chinese banyan mga kabonsai. Ayan, maliliit po ang dahon nito. Ayan, maraming salamat po pala dun sa nagbigay ng ating cuttings na ating mother plant sa ngayon. Mula dyan sa Natividad, Pangasinan kay Sir Neil Likudan. Ayan, maraming salamat sa iyo sir. At unti-unti na po nating napaparami itong ganitong klase ng Phycos. Ayan mga kabonsai, yung video nating pag-defoliate. Kailangan maalis lahat yung dahon para hindi ma-dehydrate yung ating puno na mula sa markot.
Ayan mga bonsai, kung nagustuhan po ninyo ang ating video, ay paki-subscribe na lang din itong ating munting YouTube channel. Pasensya na po kayo, medyo malabo itong ating video. Hindi po ganun kaganda yung ating cellphone na ginamit dyan sa pag-video. Ayan mga kabonsai, tapos siyang makalbo or ma-defoliate. Ayan guys, pagkaraan nga ng halos 2 linggo ay ayan na. Tumubo na yung mga bagong dahon. Ayan. At napakaganda mga kabonsai dahil walang namatay na kahit isang sanga doon sa ating minarkot. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating mga videos. Shoutout po sa mga viewers po natin, sa mga silent viewers po natin. Ayan, paki-like na lang itong ating video mga kabonsai. Ayan, maraming salamat po. Ayan, yung ating minarkot na Pico sa microwarpa. Banyan Balete.